Hello mga kuys, magandang araw. Ngayon nga pala ay araw ng Martes at pupunta tayo sa basketball court kung saan natin unang nakita si Ate Via o nakilala sa bansag na batang babaeng mamaw sa shooting. Para po sa hindi nakakaalam at sa mga hindi nakapanood ng kanyang video, siya po ay hinangaan ng maraming viewers dahil sa kanyang husay sa pag-shoot ng bola at nag-comment nga siya sa videong iyon at gusto niya tayong bumalik sa kanilang court at naipangako ko nga sa kanya na Lunes o Martes nga tayo makakapunta at nais ko rin gawing opportunity ito para na rin makilala pa natin kung sino nga ba ang nakilala bilang batang babaeng mamaw sa shooting dahil ako mismo noong unang video namin ay hindi ko pa rin alam ang kanyang tunay na pangalan hanggang nung siya nga ay nag-comment sa aming video nang makita niya ito at doon ko lang nalaman ang kanyang tunay na pangalan. Siya nga pala si Ate Cristel Via, kaya ko rin gustong pumunta sa kanila ay upang siya ay ma-interview at formal na maipakilala sa kanyang supporters. Heto nga at medyo maaga tayong nakarating. At naisipan ko nga munang mag-shooting habang naghihintay kay Ate Via. At habang ako nga ay nagsushooting ay may dumating na isang bata na sa tingin ko'y kaedad ni Ate Via at tinanong ko nga sa bata kung nasaan siya at itinuro nga niya ang bahay nila pero hindi ko na pinuntahan at baka nga may ginagawa pa at baka sa siya ay mahiya lang tumanggi kaya naman naghintay pa ako ng ilang sandali at nakipaglaro nga muna ako ng shooting sa ibang kabataan na naroon. At habang kami nga ay nagsushooting ay may dumating na isa pang lalaki at siya pala ay isa rin sa ating supporters at napanood nga raw niya ang videos natin at ilang saglit pa nga ay nakisali na nga rin siya sa aming shooting. Siya nga pala si Kuya Brian at napaka-humble lang pero mahusay pala sa shooting kaya naman naisip kong pwedeng itapat kay Ate Via. Bagamat marami mang ibang bata ang kaedad ni Ate Via sa court na iyon ay siya ang naisip kong itapat dahil nga sa alam kong sa ganitong edad na ang level ni Ate Via dahil nga palagay ko ay wala ng challenge para kay Ate Via na itapat pa sa ibang batang naroon gaya na lamang ng ginawa niya sa labang ito. Tinambakan nga lang niya ang isang lalaking kaedad niya. Matalo man siya dahil mas matanda ang katapat niya ngayon ay para na rin matrain siya at mas lalo pa siyang mag-improve kaya naman naisip kong itapat siya sa mas matanda sa kanya at mahusay rin sa shooting dahil nga sa marami ang nag-comment sa kanyang unang video na naghahamon sa kanya sa 10-10 shooting challenge at heto na nga at paparating na si Ate Via. Sinalubong ko nga siya at sinabing, pakilala kita sa viewers. Pakilala kita. Nahiya ka? Shooting na lang. Sige, shooting na lang. Pero medyo mahiyain at naiilang pa sa harap ng camera si Ate Via at naiintindihan ko siya sa ganoong sitwasyon. Kaya naman hindi ko siya pinili. Naglaro na nga lang kami ng shooting. Sa ganoong pagkakataon ko na nga lang siya kinausap at tinanong ko nga kung gusto niyang mag-vlog. Sinabi kong willing akong i-guide siya dahil nga napansin kong marami ang hanga sa kanyang husay at marami ang susuporta sa kanya at isa na nga tayo roon. Kaya sinabi ko sa kanya na pag-isipan niyang maigi at kausapin muna ang kanyang mga magulang. At sa pagkakataon niyang iyon ay pinaalalahanan ko na rin siya sa mga dapat gawin gaya na lamang ng kung paano niya dapat i-handle ang mga sasabihin ng ibang tao dahil sa lahat ng gagawin mo sa buhay laging mayroong matutuwa at mayroon ding hindi. Sa madaling salita, hindi mo makakayang i-please ng sabay ang dalawang klase ng audience mo. Mayroong matutuwa sa iyo at mayroon namang hindi kahit na tama man o maganda ang iyong nagawa. Ang punto ko lang ay basta gawin mo kung ano ang dapat o nais mong gawin sa buhay basta wala kang ginagawang masama o nalalabag sa batas. At huwag magpapapekto sa negatibong komento ng iba lalo na kung alam mong hindi naman makakatulong sa iyong paglago. At makalipas nga ang ilang sandali ay tinanong ko na si Ate Via kung gusto nga niyang makalaro si Kuya Brian, isang 18 years old na shooting guard sa isang 10-10 shooting challenge. At heto nga ang mechanics. Kung sino ang mananalo sa unang dalawang set ay siyang panalo. Kung mag-tie naman ay magkakaroon ng final set. At sa bawat set ay paunahan lang makapuntos ng 10. At dapat ito ay 3-point shots lang
Hanggat na ipapasok mo ang bola ay sayo pa rin ang bola. At kapag sumablay naman ay mapupunta sa kalaban ng bola. Kailangan mo lang manalo ng 2 sets para magwagi sa laban. Kung sino ang unang nag-shoot sa first set ay siya namang huli sa second set. Kung mayroon mang final set ay kailangan ng coin toss. At nang matapos ko nga ipaliwanag ang mechanics ay si Kuya Brian ang kanyang pinauna. At kahit nga masakit ang kanyang ngipin dito ay hindi siya umatras. Marahil nga ay distracted si Ate Via dito sa sakit ng kanyang ngipin. At sa unang set nga ay si Kuya Brian ang nanalo at agad namang nagpatuloy sa second set.
At sa huling ang tira ay pinakita ni Ate Via na kaya niyang makipagsabayan at tinalo nga niya si Kuya Brian sa second set. At para naman sa final set ay nag-toss coin kami para malaman kung sino ang dapat mauna. At para nga sa final set ay si Ate Via ang mauuna. Natalo man si Ate Via sa finals ay makikita pa rin na kaya niyang makipagsabayan kahit na mas matanda nga at mas malaki ang kanyang kalaban. Kung iisipin nga ang kanyang height at edad ay napakahusay pa rin talaga ni Ate Via at muntik pa niyang tinalo ang mas matanda at mas malaking kalaban. At nang matapos nga ang kanyang laban ay nag-shooting na uli kami at sa pag-uusap nga namin ay nabanggit ko sa kanya na plano kong bumuo ng team at isa nga siya sa isasama ko rito. At kung sino pa ang ibang tatalo sa kanya at sa akin ay gusto ko ring makasama sa team. Hindi ko bubuuin ng team para iparating na mahusay na ako sa shooting, kundi para mahanap at makilala ang ibang mas mahuhusay para na rin makasama namin at matuto pa kami sa kanila. At habang kami nga ay nag-uusap ni Ate Via ay nabanggit nga niya na bibilhan siya ng bagong sapatos. Dahil nga rin sa lumalaro talaga siya sa basketball sa kanilang paaralan ay bigla kong naisip na mayroon akong gamit na tamang-tama na kakailanganin ni Ate Via. Kaya naman nagpaalam ako sa kanya na babalik din ako at sinabing hintay niya ako rito. At dali-dali na nga muna akong umuwi upang kunin yung bagay na gusto kong ibigay sa kanya. Hindi niya ito hinihingi pero dahil natutuwa ako sa batang ito ay gusto kong ibigay ito sa kanya. Hindi man ito bagong bili pero isang beses ko lang trinay gamitin dahil maliit para sa aking sapatos pero sakto sa size ni Ate Via. Naalala ko nga ring natanong ko sa kanya kung kaninong bola ang ginagamit niya at nabanggit niyang nangihiram lang daw sila. Kaya naman naisip kong isama na rin yung naging una kong bola. Hindi man bagong bili ang mga ito at dahil na rin sa biglaan ko lang naalala, ang mahalaga ay magagamit na agad ni Ate Via at sa susunod ay mga bagong gamit na ang kaya nating iregalo. Hindi lang para kay Ate Via pati na rin sa iba pang bata na mahilig at nasa puso rin ang larong basketball. At pagbalik ko nga ay agad ko na rin inabot kay Ate Via ang mga ito. Dahil nga sa siya ay mahihain at naiilang na humarap sa camera, hindi ko na nga isinama ang video ng pag-abot ko nito sa kanya. At nang balis na nga ako ay muntik ko pang malimutan ang aking bola. Ayaw nga pala. Bombahan mo na lang yung isa. Thank you po. Ah.
At natuwa nga ako dahil napansin kong natuwa rin si Ate Via sa ating binigay. At hanggang dito na nga muna tayo mga kuys. Kita-kits na lang sa susunod pang video. Paalam!